natin yung pagbulayan natin kung paano po yung pagiging mature ng isang mananampalataya. Hirap po kasi matukoy ano po, spirituality or maturity ng isang mananampalataya. Pero, syempre, kagaya ng pinalanan ng Apostol Pablo, ay doon tayo magbabase sa kanyang salita at pinalanan. At talagang mahalaga ang paglako ng buhay natin bilang isang mananampalataya. Mula nung tayo naging bagong mananampalataya hanggang sa nagpapatuloy tayo, ay ramdam pa rin natin yung kakulangan ng ating paglilingkod. Lalo na kung ibabase natin doon sa ating vows of membership, doon sa sinasagutan natin kapag tayo ay tumatanggap sa pananampalataya. Diba? Mayroong 4 P's, hindi yung 4 P's sa government. 4 P's na yung presence, prayer, at yung pledge, and yung service. No? Kaya, proseso naman po talaga kasi ito. No? Yung pagiging mature ng faith ng bawat isa ay it's a process wherein we grow in every aspect of our life. Not only in our intellectual life, emotional, but also in our spiritual life. Na yun ang mahalaga sa buhay natin. Nangangailangan tayo ng patuloy na pagsusumika din sa ating parte at mula sa grasya at biyaya ng Diyos. Ano ibig sabihin po ng pagiging isang mature sa ating faith? Ang pagiging mature ay hindi lamang tungkol sa kung yung iba kasi ang panuntunan nila kapag matagal na silang nag-serve sa church, pag sila na yung pinaka-senior sa membership sa church, wala. Pala nag-late. Kasi kung minsan yung pagiging senior nila, no? Siyempre, hindi po yun. Isang tas dapat na pagkaunawa, pamumuhay natin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga doon sa binasa po natin, sabi niya Apostol Pablo, hanggang makarating kayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at ng ganap na kaalaman sa anak ng Diyos, hanggang maging ganap na ating pagkatao. Pangalawa, yung siguro nakikita yung pagiging mature na rin natin sa ating faith kung sinusunod natin yung disiplina, yung spiritual discipline sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Ano ba yung mga spiritual discipline natin? Diba? Yung pagbabasa ng Bible, yung pananalangin, at yung pakikisa sa mga gawain ng Panginoon. At hindi lang yan, dinadagdag niya gusto ni John Wesley sa atin na there is no personal holiness kung walang social holiness. Tama ba? Diba? Kailangan natin na tumingin sa ating kapwa, sa ating mga ginagawa, paano tayo nakiki-engage sa ating community. Dahil hindi lang naman tayo hanggang sa 4 na corner ng ating churches, kundi yung totoong paglilingkod ay pag lumalabas na tayo sa iba't ibang panig ng lugar kung saan tayo dalhin. Diba? Yung pagbabasa, importante yun. Dahil ang paalala ng Apostol Pablo kay Timoteo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ito ng Diyos at mapapakinabangan tunay sa ating pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay ng katwiran. At syempre, makita sa buhay natin yung bunga ng Espiritu Santo. Yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at iba pang bunga ng Espiritu mula sa Galatians chapter 5, verse 22. At syempre, higit sa lahat, maging mapagpakumbaba at marunong din tayo magpatawa. Diba? Kaya, sabi sa Colossus chapter 3, verse 13, magtiisan kayo mga kapatid sa isa't isa at magpatawaran kayo kung ang sino man ay may hinaing laban sa kanyang kapwa. Kaya hindi dapat tayo
dapat iniiwasan na natin yung pagtatanim ng sama ng loob. At yung mga hamon at pagsubok naman, lumarating yan sa ating pananampalataya. May mga challenges, may mga pagkakataon na kung minsan ay lumalayo tayo, pero hindi ito yung handang na tayo ay lumalapit sa Panginoon, kundi yan din ay paraan upang umunlad tayo. Diba? Kasi tayo din naman ay naniniwala na hindi kagaya ng Baptist belief na once saved, you are always saved. We have still our free will. Meron din pa rin tayong pagkakataon na lumalabas. Pero ninanais ng Diyos sa atin ipakita na gamitin tayo at palakasin ng ating pananampalataya. May mga paraan para makapagpatuloy tayo sa paglago at paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Unang-una, hindi natin nakakalimutan yung pananalangin. Kaya nga sabi doon sa James chapter 4, verse 8, sabi ni Santiago, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din ang Diyos sa inyo. Bakit? Ang Diyos ba ang malapit sa atin? Unang-una tayo muna yung malapit sa Kanya. Diba? Ang biyaya ng yun, kung mabalikan natin yung soteriology, yung salvation, kahit naunguna lagi ang Diyos, may parte pa rin tayong gagampanan doon sa pag-aabot ng Diyos sa atin. Kung ano yung nais niyang ayusin sa atin. Diba? Lumalapit tayo sa Diyos at lalapit siya sa atin. At nakikibahagi tayo sa komunidad ng mananampalataya. Kaya mahalaga yung support system ng bawat isa sa ating pananampalataya. Kaya sabi dun sa Hebreo, dapat ginigising natin ang damdamin ng bawat isa na tumulong na maging concern sa ating kapwa. Hindi lang tayo dun sa loob ng ating mga simbahan, hindi lang natin sa pamilya. Paano tayo makakatulong din? Kaya tayo, kahit na medyo maraming tayo may mga malapit pero nagkakaisa tayo. Kaya yung ministry na yan, ay kahit hindi pa regular yan na ministry natin, kahit ngayong Pasko lang ay makapot tayo sa ating mga kapatid. Dahil bagay sila ng pag-ministry natin. Patuloy na magturo at mag-aral at yung bukas na puso natin sa pagtutuwid at pag-aaral sa iba, yung binabahagi natin. Hindi tayo namimili kung sino yung binabahaginan natin at tinutulungan para makapagpatuloy tayo. Diba? At patuloy na yung pagiging mature sa ating faith ay paglalakbay pa rin yan. Diba? It's a journey. It's always a journey. Started when we receive the Lord as our Savior and Lord. It's a journey where hindi natin kayang gampanan sa isang one-night stand lang na naging mature na tayo. Hindi. Kundi nagpapatuloy tayo araw-araw, oras-oras, binabago tayo kung ano yung gustong baguhin ng Panginoon sa atin. Kaya nangyayari tayo, patuloy na ginagawa natin yung panalangin ng pagdulog sa Panginoon dahil alam natin na itong mga bagay na itong magtutugon, maging isang magandang ginagawa upang ibigay natin ang ating panahon, kunting panahon sa kaintin na pananalangin at inihiling natin ang tulong ng ating Panginoong Diyos na lumikha, hindi lang para sa ating sarili, kundi para din sa kapakanan ng iba, sa ating mga lingkod bayan at sa ating mahal na bayan at maging sa ating simbahan, sa ating mga manggagawa, mga pastor. Yung panalangin, hindi lang pastor ng Methodist, hindi lang nagkabalay sa Methodist, hindi lang pastor. Tayong lahat na Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. At bawat pamilya na may mga problema sa relasyon, kapatid at magulang at maging sa mga may sakit at karamdaman. Kaya dinudulog natin ito. Maasa tayo na tutulungan tayo ng Panginoon sa atin. Hanggang magpapatuloy tayo na maging isang mature at maging isang kaibig-ibig. Tayo naman ay kaya natin kunin yung Christian perfection sa tulong ng Panginoon. By all God's grace, we can do and we can achieve that Christian perfection in love
na tinuturo ni Diyos. Patuloy tayo maging ilaw ng sanlibutan natin. Kaya po rin ng Panginoon, sabi nga, it's not always the quantity, but it's the quality that we are ngayon ang nakikita. Kaya po rin ng Panginoon, na tayo ay makapagpapatuloy, hindi naging malapit ang gawa sa atin. Purihin ng Diyos na naman ang